iba pang mga variety ng wika. So kung maaalala, meron tayong pinakilala na apat. Ang una yung dialekto na nakabatay sa geographical o sa lokasyon ng isang tao. Samantalang yung sociolect naman ay nakabatay sa grupong kanyang kinabibilangan. Ang idiolect ay natatanging paraan ng paggamit ng wika ng isang tao at yung register naman ay yung mga salita na ginagamit sa partikular na larangan. Ngayon, dadagdag natin pa ito pang apat na ito. So, maiksi lamang ito na. So, una, yung ethnolect. So, ito ay isang uri ng variety ng wika na nade-develop or nabubuo mula sa mga salita ng mga ethno-linguistikang grupo, mga katutubong grupo, pangkat etniko, no, dahil sa pagkakaroon ng maraming pangkat etniko na sumibol. Ang mga salitang nakapaloob sa ethnolect ay mga salitang ginagamit ng mga mamamayan ng partikular na pangkat etniko na yun. So, gaya ng sinabi natin tungkol sa wika, kakabit nito ay kultura. So, karamihan sa mga salita na nandito sa ating halimbawa ay kakabit ng kultura ng partikular na pangkat etniko na yun. So, meron tayong vakul, salitang Ivata na tumutukoy sa kanilang panakip sa ulo. So, kung sa atin, kahalintulad ito sa sombrero, sa lakot, ayan, palangga, iniirog sa salitang Cebuano, sulutan, tumutukoy sa pinuno ng isang komunidad o kaharian sa salitang Meranao or Sultan sa madaling salita. Monsala, tawag sa uri ng isang tradisyonal na sayaw ng mga Ifugao. Banas, tumutukoy sa mainit na pakiramdam o pagkabalisa sa wika ng mga Tagalog. Pero minsan ginagamit natin itong banas kapag tayo naiinis, no? Batok, isang uri o paraan ng paglalagay ng tradisyonal na marka sa katawan mula sa galinga. So, ito yung ginagawa ni Apo Wang Od, yung pagbabatok. Adlaw, salitang Bisaya na tumutukoy sa araw, panibagong araw. Next. Ecolect naman, variety ng wika na kadalasang ginagamit sa loob ng tahanan. Kumbaga ito yung mga endearment, no, na ginagamit natin sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid. Ito mga salitang madalas na mamutawi sa bibig ng mga bata, nakatatanda, malimit itong ginagamit sa pang-araw-araw. Ayan. So, halimbawa sa nanay, tawag natin minsan mom, inay, nanay, mudra, mamshi. So, iba ito class dun sa mga salitang ginagamit natin sa sociolog, no? Kasi ito ay ginagamit sa loob ng tahanan. Kumbaga merong personal na konteksto kung bakit yun ang tawag natin. Bunso, baby, banyo, palikuran, kubeta, CR. Parusa, palo, sinturinin, pingutin, hatawin, kain. Baka pag yung mga baby, yung mga pagkain nila, mamam, ganyan, am, papa, lantak, lababo, batalan, hugasan, urungan. Sunod, ito naman yung pidgin. Sabi, ito raw ay walang formal na istruktura. Ito ay binansagang nobody's native language ng mga dayuhan. Ito ay ginagamit ng dalawang individual na nag-uusap na may dalawa ring magkaibang wika. So, kumbaga, halimbawa, Filipino at Chinese. So, tinatry nilang magkaunawaan nang hindi ginagamit yung English. So, nakakabuo sila ng language, nakakabuo sila ng wika na hindi naman formal o hindi siya matatawag na kumbaga isang wika talaga. Tingnan natin halimbawa, kayo bili alak akin. So, kadalasan ito na ginagamit ng mga Chinese, no? Ikaw wag upo dyan para di ako lugi. Suki, ikaw bili akin, ako bigay discount. Ikaw aral buti para ikaw kuha taas grado. Panghuli, Creole, or ito naman yung formal na wika na na-develop or nabuo dahil sa dalawang wika o pinaghalo-halong salita ng mga individual mula sa magkaibang lugar hanggang sa ito ay naging pangunahing wika ng partikular na lugar. Halimbawa nito ay Chavacano. So, meron nito sa Ternate
at meron din naman sa iba pang lugar sa Pilipinas. Okay, so yun lang naman para sa karagdagang variety ng wika. So, ayan, again, ang ethnolet ay yung wika o yung mga salita na nabubuo mula sa mga pangkat etniko. Ecolet naman, ito yung mga salitang ginagamit natin sa loob ng tahanan. May personal na konteksto. Pidgin, ito yung nobody's native language, walang formal na struktura. Creole naman ay isang wika na nabuo dahil sa paghahalo-halo ng mga salita hanggang sa naging pangunahing wika ng isang partikular na lugar. Okay? So, yun lang naman para sa ating